Magandang araw. Dumating na nga po pala yung aking in-order na azola. Kaya pupunta na po ako sa bukid o sa aming backyard farm para makapagtanim na po. Bale, 3 tab nga po pala ng binhi ng azola yung aking in-order. Pero mabait po yung seller kaya binigyan niya po ako ng 1 tab na free. At ito po yung fish pad na lalagyan natin ng azola. Bale, wala na nga pong lamang isda ito kasi nga po ay tapos na po kami nag-harvest nung nakaraan. Katabi lang po siya ng aking duck house. Ayan po yung aking mga alagang bibe. Bale, dyan nga po pala ako kukuha ng mga gagawin kong pataba para sa azola pond. Yung mga dumi po ng bibe na may halong lupa at putik, yun po ang gagamitin ko. At ito nga po pala yung isang pond ko. Tarapal pond po ito na nabili ko lang po online. At ito po, kumuha na po ako ng lupa na may halong dumi ng mga bibe para magsilbing pataba ng mga azola. Tatansyahin ko na lang po kung gaano karami bago ko po ilagay yung azola. Kailangan po ay mayroon na pong laman na mga pataba. Ayan po. Sa ngayon po ay 3-4 po na tabo yung kukunin ko bago maglagay ng mga azola. Pagkatapos ko pong maglagay ng mga pataba, ay binuksan ko na po yung parcel. At ito na po yung mga binhi ng azola. Ayan, bali 4 na tab po siya. Bali tig-2 po ang lalagay ko. 2 po sa trapal pond at 2 po sa earth pond. So ito po yung azola. Ayan po, napakaganda po. Fresh na fresh pa rin po siya. Maraming salamat po sa seller. At dito po ay maglalagay na po tayo. Ayan. Ang azola plant nga po pala ay nagtataglay ng 25 to 30% po ng crude protein. Mayaman din po siya sa amino acids, vitamin A, vitamin B12, iron at calcium. Kaya po sigurado napaka-healthy po nito para sa ating mga alaga. Ang azola nga po pala ay pwede po nating ihalo sa darak at sa commercial feeds po, para maging pagkain ng ating mga alagang bibe, manok, or sa iba pang livestock. Mabilis din po siyang dumami. Kaya po ay malaking tulong po ito para po makatipid po tayo sa pagkain ng ating mga alaga. Lalo po ngayon na napakataas na po ng presyo ng mga commercial feeds. So ito na po yung 2 tab ng azola na para sa earth pond. Ayan po, lalagay ko na po. Bale, maghihintay na lang po tayo for at least 1 week po. Obserbahan ko po muna kung dadami po siya. Kasi nga po ay first time ko lang po mag-alaga nito. Kaya ito po ay magsisilbing trial and error. Kaya po sinubukan ko po sa earth pond at saka sa tarapal. Para matesting ko po kung ano po mas effective. Kung sa anong pond po mas mabilis dumami. Ito nga po pala yung isang fish pan ko na bakante. Wala rin pong lamang isda ito kasi po ay na-harvest na rin po namin. Kapag dumami na po yung azola, ay lalagyan ko rin po ito. Para po ay malaki po ang matipid ko sa pagkain ng aking mga alaga. So ito na po yung trapal pond na nilagyan ko kanina ng azola. Ayan po. Bale, maglalagay pa po tayo ng karagdagang lupa na merong dumi ng mga bibi at manok. Para po ay dagdag sustansya. Ayan po. Sana po ay mabilis dumami. Sana po ay successful po ang aking ginawang experiment na to. Dahil nga po ay first time ko lang po. Abangan nyo po yung mga magiging update ko po dito sa aking mga azola pond. Sana po ay magtuloy-tuloy at dumami po sila ng mabilis. Yun lamang po at maraming salamat po sa panonood. Happy farming!